Eto, nako. Eto. Sabi dito, mga kababayan, Aimee, si Manang Aimee, no? Sabi ni Cell Official, napa-comment tuloy ako, 150 like, yung kulubot sa gitna. Oh. Sabi ho dito, usapang ano to, Pepsi Paloma. Ano ho, Sir Mark, yung DDS vlogger sa 100 kwento, mabuti kung may isang totoo. Sabi ni Jonary Montesuso. Oh. Sabi dito, mga kababayan, Aimee allegedly backs the RAPIST o Pepsi Paloma, yung movie nga ho ni Direk Daryl Yap, targeting Tito Soto amid re-elections bid. Ayan daw po. So mga kababayan, isa din po sa narinig kong balita about dyan, ano ho, is yung pelikula, inilapit daw po. No? Kay Christopher Min ko napanood yun eh. Inilapit kay Boss Vic Del Rosario. Kaso tinanggihan nga po ni Boss Vic. Kumbaga, kahit sa saglit na naging Facebook friend lang, hindi yun talagang magkaibigan kami, no? Inaccept niya yung friend request ko, and then ayun, nagkakausap ng minsan. Ang nakikita ko talaga na pinakamalaking tao na kadikit ni Daryl Yap si Manang Aimee, mga bossing. Ano? So hindi ko din itatanggi sa inyo na sumagi din ho sa isip ko na backup kasi si Aimee Marcos no? Kaya ganun katapang. At the same time, baka pinansyer din po si Aimee Marcos. Pero ulitin ko ho, mga kababayan, hindi ko sinasabi na pinansyer si Aimee Marcos. Ang sinasabi ko ho, sumagi na din sa isip ko na baka isa sa nagpondo niyan si Aimee Marcos. Kaya lang, ang lagi kong katanungan ho, mga bossing, no? Ang lagi kong katanungan, mga bossing, ano ang mapapala ni Senator Aimee Marcos? Kung sakali na siya nga at kung sakali na ang target nga si Senator Tito Soto doon sa kanyang re-electionist bid. Ngayon, mga bossing, kailangan ko ng tulong nyo dito. Kasi talagang pilit kong hinahaluka yung utak ko Hindi ko makita o hindi ko malaman kung ano talaga ang posible, no? Na magiging dulot nito o yung makakamtan ni Senator Aimee Marcos kung itong pelikula na to pang-target nga dito kay Senator Tito Soto. I-komento nyo dyan kung ano masasabi nyo at isa-isa nating basahin. Kasi ho, mga kababayan, sa nakikita ko, kandidatura ni Senadora Aimee Marcos, mga bossing. Yung pagiging re-electionist, kung makikita nyo po, yung mga, tawag doon? Mga survey ngayon, halos nasa pang 15 po siya No, wala po sa top 12 Tapos si Tito Soto po, nasa top 5, mga kababayan. So hindi naman pwedeng kapag si Tito Soto na-disqualify o pagka si Tito Soto natalo, siya agad yung kapalit. Hindi naman ho ganun ang nakikita ko. Ulitin ko hihintayin ko yung komento nyo kung ano ang sa tingin ninyo, no? Na magiging benepisyo ni Senadora Aimee Marcos kung sakali yung sinasabi nila siya ang nasa likod nitong movie na Pepsi Paloma. Okay? At tinatarget si Tito Soto. Kung sakali na bumaba o bumagsak ang kandidatura ni Senador Tito Soto dito, mga bossing, dating senador na ngayon ay tumatakbo ulit, hindi naman ho siya agad ang kapalit. Hindi naman ho siya agad ang kapalit. So, talagang hindi ko maisip Hindi ko talaga maisip, mga kababayan. To be honest, wala akong makitang dahilan para gawin ito ni Senadora Aimee Marcos, no? Sabi ni Shiro Kansaki, former Senate President din niyang si Tito Sen. Sabi ni Jerus B,
Made in Malacanang at Martyr of Murder ginamit para i-clear ang name ng Marcoses. Pero feeling ko yung movie ni Pepsi ginamit para manira. Eh, iba pa dyan. Pero ang nakakalungkot ho dito, mga kababayan, yung paggawa nga po ng movie na yon, no? Eh, umabot po sa punto na nagkaroon na ng kasuhan. Umabot na po sa punto na meron ng kailangan na, kumbaga, may danyos na 35 milyones, etc., etc., no? At hanggang ngayon po, eh, syempre, iniintay din po natin yung magiging sagot o hinihintay natin kung ano ang magiging sagot ng kampo ni Direk Daryl Yap. Kasi masyadong masyadong direktahan, masyadong nirekta po si Vic Soto, mga kababayan. No, ako ho, nung una ko narinig yun, gulantang din ako, sinabi yun, rektahan. Tapos ang naisip ko din ho doon, mga kababayan, sabi ko, panigurado ito, kaya nila nirekta yung pangalan na Vic Soto, no? For sure, meron tong mga tinanong na mga lawyers, mga tinanong na mga abogado, okay lang bang gawin to? Okay lang bang sabihin to? No, hindi naman po kasi nila bibiglain o sila lang ang magdedesisyon. Sige, sabihin mo yung Vic Soto o sila lang yung nag-isip. Panigurado ko diyan, ikinonsulta din ho nila yan doon sa sa mga abogado na nakapaligid po sa kanila. At alam ko din mga boss, na yung side naman po nila Vic Soto, nila Bossing Vic, mga kababayan, eh ikinonsulta din nila yan doon sa kanilang abogado para itanong, may grounds ba tayo para kasuhan to? O eto, si Tito Soto, basahin natin, may sagot, Sabi dito, Tito Soto, when you rely on an old showbiz gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter for sure. Naku po, ayan. Sabi naman nung mga nagko-comment, so bakit masyado kayong affected? Napatanong pa nung nag-comment, ayun, sabi, bakit, ayan, yung sa taas, so bakit masyado kayo affected? Bakit di natin pare-parehong panoorin? Biruin mo naman. Sabihin, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Oo. Alay. Kung kayo ho ang kaanak ni Vic Soto, mga bossing, no? Kung ikaw ang anak ni Vic Soto, malamang po, apektado ka. Kung ikaw ang asawa ni Vic Soto, panigurado po, gulantang ka din at apektado ka. Sabi ni Joel Carrillo, sa akin, Mark, mas mahalaga si former Senator Soto kay Amy Marcos. Take down talaga yan. Soto, 100% nasa top 3 at top 5 yan. Yung iba pa, I assume you have all the facts about Pepsi case. Yeah? Dapat sa kanya ibitin ng patiwarik. Naku, ipakain kay Lolong mayabang at pabida. Sabi niya yun, mga nag-comment. Anyway, mga kababayan, yan na po, nagkasuhan na po. Tingnan na lang po natin, mga bossing, kung sino ang mas matigas at kung sino ang mananalo dito sa kasuhan na to. Pahabaan po ng PC yan. Pahabaan ng datung, At kung sino yung may oras para diyan sa kaso na yan. At kung sino yung mas may hawak ng katotohanan. Sabi ni Flor Igna, Campo Duterte halusos, tandang babalina, pakana ng mga salot.